Sa dami-dami ng ginagawa mong mga tama at magagandang bagay at effort sa trabaho, hindi napapansin yun ng ating mga boss. Pero isang pagkakamali mo lang, kahit tuntok na pagkakamali mo lang, talagang kitang-kita ka talaga. Hello guys! Kamusta ang lahat? Sana okay kayong lahat diyan. Dahil maaga pa, 6:40 PM pa lang nandito na ako sa work. Naisipan ko mag-vlog kasi 7 PM pa yung pasok ko, guys. So, naalala ko nga pala while driving papunta dito sa work, may mga nagtatanong sa akin mga kasama ko sa work dati sa Pilipinas. Yung mga family ko, yung mga friends ko around the globe. Around the globe. Hindi, serious guys. Nagtatanong sila kasi curious din sila kung paano nga ba makatrabaho ang mga Arabo, mga Indiano, ibang lahi, at ang mga Pilipino dito sa Dubai, dito sa pinagkatrabahuhan ko. So for today's video, real talk tayo guys. Masagasaan na ang lahat ng masasagasaan. Charot. Peace tayo. Agad-agad, I love you na. Sorry naman. Pero, sabihin ko lang dito yung mga based on my own experience, kung paano ba makipag-deal at paano makatrabaho ang mga tao dito, whether doctor man yan, RT, nurse, or kung ano pang field na nakakasama ko dito sa work. So, paumanhin sa mga ma-offend, pero sana wala naman akong masabing ka-offend. So, ready na ba kayo? Get your popcorn and manood kayo ng aking vlog. So, when it comes sa mga attitude guys, whether Pilipino, Indiano, Arabo, at kung ano-ano pa, tao din naman sila guys, tulad din natin sila. Hindi rin sila perfect, na-offend din sila, nasasaktan din sila. May times na mainit din ang ulo nila, may times na wala din sila sa mood. So, kailangan nyo lang talagang mag-meet halfway. Kasi pag hindi kayo nag-meet halfway, of course, ang resulta nun is sasabog kayo. May mga times talaga na masasagot mo yung kulig mo, may mga times talaga na makakainisan mo yung kasama mo sa trabaho. Pero at the end of the day, trabaho lang yon. Kaya lang naman tayo naiinis at may naiinkwentro sa ating work is kasi minsan pagod na, minsan gutom na, minsan tinatawag na ng toilet, di ka makaihi kasi nga busy ka at syempre inuuna mo is yung pasyente. So normal talaga sa isang ospital na nagkakabanggaan kaya nga nagkakaroon kami ng mga incident report. Pero nare-resolve naman yun. Wala naman ako nabalitaan na walang na-resolve na mga problema sa incident report. Yun nga lang, syempre kapag nagkaroon na ng lamat, medyo mahirap na ding ibalik sa dati na maging okay ka, lalo na pa makikita mo uli yung staff na yun na naengkwentro mo. Actually ako guys, kung ako tatanungin nyo ha, masarap kasama sa trabaho yung mga Pilipino, lalo na kung kasundo mo. Pero ewan ko lang ba talaga sa ating mga Pilipino, usong-uso talaga yung parang mabigat minsan magtrabaho pagka kasama mo ay puro Pinoy. 'Di ba? Nakaka-relate ba kayo diyan? Shoutout kayo. Comment down below kung nakaka-relate kayo. Kaya minsan mas gusto ko talagang kasama sa work or ka-duty yung mga ibang lahi kasi parang mas nakaka-get along ko sila. Parang less issue, saka less chismis kasi hindi naman kayo magki-chismis. Although may mga chismis din from time to time pero hindi gano'n kalalang chismis. Mas parang ano, minsan considerate sila, saka mas parang hindi big deal at issue sa kanila yung mga bagay-bagay, something like that. So kung OFW kayo or may nakakasama kayo ibang lahi, maiintindihan niyo kung anong ibig kong sabihin. When it comes naman sa mga boss, ayan, sa mga supervisor mo, manager man yan, or kung ano man, basta boss, may mga times talaga na, alam mo yun, yung minsan ka lang magkamali. Tapos yun pa yung talagang naging big issue na napansin ka. Kasi normal naman talaga yun, no? Minsan sa dami-dami ng ginagawa mong mga tama at magagandang bagay at effort sa trabaho, hindi napapansin yun ng ating mga boss. Pero isang pagkakamali mo lang, kahit tuldok na pagkakamali mo lang yan, talagang kitang-kita ka talaga. Masakit pero 'di ba, minsan nakaka-offend talaga pero wala tayong magagawa lalo na kung mainit ang ulo ng boss mo, talagang tatahimik ka na lang kasi kahit i-explain mo yung side mo, hindi na nila yan mapapakinggan kasi nakatingin na lang sila doon sa mali na nagawa mo. Real talk. So, ang maa-advise ko na lang dun sa mga tao na hindi nila na ma-take yung kasama nila sa trabaho, yung boss nila, kung hindi ka na happy diyan sa lugar na pinagtatrabahuhan mo, mas maganda na mag-resign ka na lang kaysa mayroon kang magawang mali or meron kang makakasagasa pa na tao na pagsisisihan mo at the end of the day. Kasi minsan yung galit, nagre-result yan ng talagang hindi maganda tapos marirealize mo, huli na, di ba? So, kung kaya naman, kung talagang nakikerry mo naman mag-work ng may mga ganong konting flaws, pagtiis-tiisan lang natin. Kasi hindi naman lahat tayo perfect, lahat tayo nagkakamali. So, mag-intindihan na lang tayo kasi tao lang tayo.
So, ayun lang ang masasabi ko, hindi tayo perfect, talagang mapa-Pilipino o ibang lahi, may mga kanya-kanya tayong attitude. Pero may mga attitude din naman tayo na parang likas sa kanila yung gano'n. Minsan may mga times na sinasabi nila na pagka Indian daw, eh ganito, yung parang mas parang mabilis sila makakuha ng loob ng amo, 'pag mga Arabo naman is, mabilis makakuha ng posisyon, 'pag mga Pilipino naman daw, eh masisipag, something like that. Pero may mga Pilipino din na pasaway at pasaway sa mga kapwa din nila Pilipino, something like that. Pero di ko sinasabi na accurate yan, nangyayari lang talaga yan. So that's it for today's vlog guys. So ilang masasabi ko at ang aking opinion sa mga ugali ng mga nakakasama ko sa trabaho dito. So far naman, wala naman ako na-experience na malala. Minsan na-offend ako, minsan nasasaktan din ako, minsan nagagalit din ako, pero pinapalipas ko na lang kasi maiksi lang ang buhay ng tao and mas maganda na happy-happy lang tayo. Isipin na lang natin na siguro stress lang ang bawat isa at isipin lang natin na trabaho 'to. Matatapos din ang araw, uuwi din tayo, magkakaroon tayo ng day off and matuto tayong, kahit mahirap magpatawad at kalimutan na rin mga bagay-bagay, alam mo 'yun? Mula nung nawala yung kapatid ko, marami akong natutunan sa buhay and mas gusto ko mag-focus na maging masaya ako, mag-focus sa goal ko, sa family ko at sa sarili ko. Hindi naman sa wala akong pakialam sa kanila pero minsan mas maganda talaga na dedmahin mga bagay-bagay lalo na yung mga negative na 'yan. So ayun lang guys, sana nagustuhan niyo ang vlog na 'to and sana naman, wala akong na-offend sa inyo. So maraming salamat sa panonood and magkita-kita tayo next time. Bye bye.